So ayan, magandang umaga sa inyo lahat, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Kung saan man kayo panig ng mundo naroon, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-vlog muna ako dahil pauwi na rin lang ako. At ito, magbibigay lang ako ng reaction regarding sa napad kong video o sa TV na mga balita, bagong-bago lang ng mga balita. Itong maingay ngayon na kung tawagin ay People Initiative. Itong People Initiative na masyadong pinag-uusapan ngayon sa social media, sa mainstream media, kahit sa balita, mapadyaryo ay nandoon itong People Initiative na to. Ang reaksyon ko dito ay ganito ang aking reaksyon. Alam niyo po itong People Initiative, maganda sana kung napapanahon. Maganda itong People Initiative kung napapanahon. At maganda sana kung hindi masyadong kontrobersyal. Hindi masyadong kontrobersyal at kagustuhan ng taong bayan. Maganda sana ito Yan ang aking reaksyon dyan. Ang kaso, medyo kontrobersyal ang dating. Oh no! Kontrobersyal ang dating. Kasi saan ka man kasi nakakita ng People Initiative na yung mga tao imbis na bukal sa puso ng taong bayan na magbago tayo ng konstitusyon, pero hindi ganun ang nangyayari. Hindi ganun. Parang lumalabas na niloloko nung mga nagpapapirma yung taong bayan. Niloloko nila hindi, parang hinog sa pilit, parang pinip kung tao parang nililigaw nila, nililinlang. So parang hindi maganda pakinggan, hindi maganda tingnan kung magbabago ng konstitusyon, dahil ang tao hindi bukal sa puso nila yung kailang pagpirma. Kasi yun ang kailangan yung pirma para maisulong itong People Initiative Pero hindi maganda yung dating sa taong bayan. Lalo ngayon, alam niyo naman na ang social media ngayon nakatutok. Hindi nag-iisip yung gumawa nito para sa akin. Hindi nag-iisip Dapat kasi ang gawin nila, kung gusto nila ng pagbabago nating konstitusyon, ipaliwanag nila sa tao. Paliwanag. At pag nagustuhan ng tao, papipirmahin. Hindi yung napabalita may binibigyan ng 100, napabalita bibigyan ng ayuda, tapos di pala tinupad. Nililinlang nila ang taong bayan. Yung mga pinapirma nila, nilinlang nila. Nilinlang. So hindi maganda. Hindi, para sa akin, parang sa nakikita ko, hindi maganda talaga. Kahit sino siguro ang makapanood nun, hindi maganda. Kaya ngayon, ito, napad ko yung rally nila dating President Duterte sa Davao. Ayun, dahil si dating President Duterte. Ayon sa kanya, niluluko niyo ang taong bayan. Mga mukha kayong pera. Ano sa amin?
Pangulong Duterte. Pakinggan ko. Yung nakapaligid dyan. Yung gumagawa niyan. Na gustong palitan ng ating konstitusyon. Ipinaliwanag pa ni dating President Duterte yung ano to. Yung hinalimbawa yung isang bahay. Isang poste. Pag ito yung nasira, wala na. O ganun. Hindi maganda. Hindi talaga maganda. Pangit sa mata ng tao, ang taong bayan, yung ginagawa nitong mga nagsusulong ng People Initiative o PI. Hindi maganda talaga. Dapat tama yung sinabi ni dating President Duterte. Pag sinulong niya at pinilit niya yan, magkakagulo. So pangit. Nandito na tayo sa magandang sitwasyon. Nasa tahimik tayong bansa. Magkakagulo na naman. Pangit. Kung magkakagulo, ano mangyayari sa ekonomiya natin? Diba? Mga viewers ko. Ito ay reaction ko to doon sa mga napapanood ko. Comment ko doon sa mga napapanood ko na nangyayari sa ngayon, sa kasalukuyan regarding sa People Initiative na yan. Talagang hindi maganda talaga. Kaya mga viewers ko, kung may magpapapirma sa inyo ng ganyan, magtanong kayo, tanongin nyo kung anong gusto lang mangyari at anong papipirmahan sa inyo. At huwag kayong papabaya. Galing niya. Sabi nga ni Pangulong Duterte, binayaran nyo ang dangal ng taong bayan. Sinisira nyo ang dangal ng taong bayan. Itong mga nagpapapirma at gumagawa nitong nagsusultong People Initiative ito. Ano kaya pumasok sa mga utak nila? Ano? Ay, nagtatanong lang naman bilang isang nagmamasid, bilang isang mamamayan sa ating bansang Pilipinas na minamahal. Diba, ilayo mo sa akin to. Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Huwag natin gayahin yung nangyayari sa ibang bansa, nagkakagulo sila. Tayo nasa matahimik na bansa, matiwasay, kahit paano, kahit hirap sa buhay, pero tahimik tayo. Bansa. Itong mga nagsusurong nito, hindi ko alam kung nagiging swapang na sila eh. Opinion ko lang, reaction ko lang. Nagiging swapang yung mga nagsusulong nito eh. Baguhin konstitusyon. Wala sa panahon eh. Wala talaga sa panahon. Hindi ko alam kung anong gusto nilang mangyari sa buhay nila. Wala sa panahon eh. Ano nagiging problema na sa ating konstitusyon? Okay na may ating konstitusyon. Sila lang yung gumugulo sa ating konstitusyon, sa ating bansa. Ito mga taong mga walang kwenta. No! What? Di ba, mga viewers ko? Wala talaga eh. Ginugulo nila yung katahimikan natin dito sa bansa natin eh. Ito yung mga tao ng gugulo eh. Ngayon, nag-order ang Pangulo, ayon sa report kong balita, na i-stop na yan, yung pagpapasusulong ng pagpapapirma na yan. I-stop na yan. Oh. Ginatauhan sila. At yung sinabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na pag pinilit nyo yan, magkakagulo. Oh no! Di ba sila natatakot doon na magkagulo? Anong mangyayari sa pinagsusinusulo nilang konstitusyon na yan na People Initiative? Ano mangyayari? Dahil magkakagulo ang tao. Wala. Papupunta lang sa wala. Dahil wala sa panahon. Kakainis lang eh, yung mga balita na napapanood ko at babasa ko sa mga dyaryo, lalo sa social media. Medyo nag-iingayan talaga People Initiative na yan. Tama lang, na pinatigil ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan. Tama lang talaga. So,
So, yun lang sa akin. Medyo yun ang aking comment, reaction sa naparod ko sa nangyayari dyan sa People Initiative na yan. Tama lang na pinatigil ng ating presidente. So, yun lang sa akin. Nga pala, paalala ko lang po. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Randy Channel, subscribe, like, and share sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pindutan niyo yung notification bell para update kayo sa aking mga reaction, comment sa video. Ito ay aking comment bilang isang mamamayan. Okay? Yun lang po. Mag-iingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng may kapal. Bye!